Ano po, Madam Jacinta? Totoo po ba yung sinasabi niyo? Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Sa ating dalawa, ikaw lang naman ang joke ko, hindi ba? Pero this time, seryoso to, Tyrone. Hindi to joke. Pero, kakayanin ko ba? Aba, dapat mong kayanin. Kasi wala ka ng ibang choice. At ikaw lang yung nakikita ko na karapat-dapat para maging manager ng bagong flower cafe natin. Pero, napakalaking pong responsibilidad. Ganyan kalaki ang tiwala ko sa'yo, Tyrone. Pero karapatan ko ang maging ama ni Tyrone. Karapatan mo? Paano yung karapatan ko bilang ina? Ako nagpalaki kay Tyrone. Mag-isa ko siyang tinaguyod. Sa ibig sabihin, inaamin mo na ako nga ang ama ni Tyrone? Ganun ba, Rosel? Wala akong aaminin sa'yo. Kahit tagtarin mo pa ang buto ko, wala kang makukuha sa akin. Dahil para sa amin ni Tyrone, matagal nang patay ang tatay niya. Bakit ba ayaw niyo pa kaming patahimikin, ha? Bakit ba ginugulo niyo yung buhay namin? Ang gusto lang naman namin yung maayos at simpleng buhay. Yung walang gulo, yung walang panunumbat. Ate Bea! Ate Bea! Napakawalang nga talaga yung Kuya Chris mo. Ate, chill. Mukhang nag-uusap lang naman sila, oh. Tsaka, baka may makakita na sa atin dito. Tumigil ka nga, Nika. Nag-uusap pa rin sila. Mali pa natin kung anong pinag-uusapan ng mga yan. Bakit kinailangan pa pumunta ni Chris dito, ha? Ate, give naman kuya the benefit of the doubt. Hindi, Nika. Sawang-sawa na ako. So, anong gagawin mo? Susuburin mo na naman si Rosel? Paano kung mademanda tayo dito ng trespassing? Kailangan magkaliwanagan na kami ni Chris. Ngayon din. Wala naman akong balak manggulo. Wala rin akong balak na agawi si Tyrone sa'yo. Ang gusto ko lang yung katotohanan. Rosel, please. Please. Ang gusto ko lang, kilalanin mo ko bilang aman ni Tyrone. Yun lang.